Nagsisimula ang chapter na habang sinasabi ni Emilia na nandito siya para sa mas mahalagang bagay, na may kinalaman sa affinity ni Kang Hayan. Sabi ni Emilia na karaniwan ay mababa ang affinity ng mga tao, at hindi nila nakikita ang mga espiritu, pero malinaw na nakikita ni Kang Hayan ang mga ito, na nangangahulugang espesyal siya. Kaya naman gusto niya na gumawa siya ng kontrata sa isang espiritu sa pag-asang malaman niya ang tunay na dahilan ng kanyang presensya dito. Nagulat si Kang Hayan sa alok ni Emilia na gumawa ng kontrata sa isang espiritu, at sinabi nito na karaniwang iniisip ng mga tao na monopolyo ng mga elf ang mga espiritu. Ngunit hindi yun totoo, dahil mas malapit lang talaga sa mga espiritu ang mga elf kaya't madalas silang bumubuo ng kontrata sa kanila. Sino man ay pwedeng gumawa ng kontrata sa isang espiritu kung mayroon silang sapat na affinity, anuman ang kanilang lahi. Naniniwala si Emilia na dapat may mataas na affinity si Kang Hayan para sa mga espiritu dahil nakikita niya ang elemental spirit bird niyang si Sona. Tinanong niya si Kang Hayan kung gusto ba niyang subukan ang pagbuo ng kontrata sa isang espiritu, at biglang dumilim ang paligid sa kanya habang kinakabahan siyang nagsabi na naintindihan niya ang lahat ng sinabi nito. Gayunpaman, ang problema ay hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang tiyan sa ngayon, kaya't humiling siyang ipagpatuloy na lang nila ang pag-uusap bukas. Biglang sumusuka siya ng lahat ng alak na ininom niya sa araw na iyon, at bumaba sa negatibong 1,000,000 ang kanyang aura. Ang malakas na tunog ng kanyang pagsusuka ay umalingaw-ngaw sa kagubatan, at narinig ito ng isang magandang makulay na kabayong may sungay. Ito na kaya ang magiging espiritu niya. Kinabukasan, tuluyan ng nahimasmasan si Kang Hayan, at ang unang ginawa niya ay humingi ng paumanhin kay Emilia para sa nangyari kagabi. Sinabi niya na hindi niya sinasadya na ipakita sa kanya ang pinakamasamang bahagi ng kanyang sarili, at si White Rice ay wala ring ideya kung ano ang pinag-uusapan nila. Ayaw rin ni Emilia na masyadong isipin iyon ni Kang Hayan, kaya sinabi niya na karaniwan lang ang pag-inom sa araw sa mga elf rin. Pagkatapos, sinabi ni Kang Hayan na pinag-isipan niya ang alok ni Emilia tungkol sa pagkakaroon ng espiritu, ngunit hindi siya sigurado tungkol dito. Sinabi niya na ang mga espiritu ay laging kasama ng kanilang kontratista, na parang nag-aalaga ng isa pang alagang hayop, gayong mayroon na siyang isa na medyo demanding minsan. Sinabi ni Kang Hayan kay Emilia na kailangan niya ng mas maraming oras upang lubos na mapag-isipan ito at malaman kung handa ba siya para sa responsibilidad na iyon. Samantala, nagsimulang mag-imagine si White Rice. Magpapatawag si Kang Hayan ng espiritu na parang aso na mas malaki, mas cute, at may mas malambot at mas mabalahibo kaysa sa kanya. Natatarante siya dahil ayaw niyang magkaroon si Kang Hayan ng isa pang alaga, kaya lumapit siya at hinayla ang pantalon niya. Tinanong siya ni Kang Hayan kung ano ang problema, at binigyan siya ni White Rice ng pinaka-cute na mukhang parang tuta upang ipakita na hindi na kailangan ng isa pang alaga dahil nariyan siya. Pero tulad ng ibang lalaki, hindi makuha ni Kang Hayan ang pahiwatig hanggat hindi ito sobrang linaw, kaya inisip niya na gusto ni White Rice ng isang kapatid, at iyon ang paraan niya ng pagpapakita ng nais. Iniisip niya na kung gusto ni White Rice ng kaibigan, hindi niya dapat tanggihan ito. Agad na sinabi ni Kang Hayan kay Emilia na gagawa siya ng kontrata sa isang espiritu, iniisip na baka nalulungkot si White Rice, at nagulat at nadismaya ang puting tuta. Excited si Emilia nang marinig niyang handa na si Kang Hayan na magkaroon ng espiritu, at sinabi niyang tiyak na makakakuha siya ng maganda. Sa kabilang banda, hindi masaya si White Rice at sinipa pa si Kang Hayan sa mukha dahil hindi siya naintindihan. Kaya sinabi ni Emilia kay Kang Hayan na magbihis agad ng kanyang summoning suit. Noindang si Kang Hayan habang suot ang palda na gawa sa mga dahon, ilang palamuti na bumabagay sa tema, at isang maliit na patpat na kahoy. Natutuwa si Emilia sa kanyang itsura at sinabi niyang makakatulong ang mga ito upang tumaas ang kanyang spiritual affinity, kaya tiyak na makakapagpatawag siya ng espiritu. Nahihiya si Kang Hayan tungkol dito at tinanong kung talagang kailangan niyang isuot ito. Tinanong siya ni Emilia kung hindi niya ito gusto, at sinabi niya na medyo hindi siya komportable at hindi niya gusto ang pakiramdam ng malamig na hangin na dumadampi sa ibaba. Hindi siya pinansin ni Emilia at sinabi niyang iyon ang suot ng lolo niya nang gumawa siya ng kontrata sa isang dakilang espiritu, at biglang napaisip si Kang Hayan na baka ang lolo niya ang pinakabibong fashion icon noong panahon niya.
Tumango si Emilia at sinabi kay Kang Hayan na isipin ang uri ng espiritu na gusto niyang makakontrata. Hindi interesado si Kang Hayan na mag-isip ngayon at sinabing ayos lang kahit ano. Sinabi ni Emilia na hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong pananaw dahil iba't ibang specialty at halaga ang dala ng bawat uri ng espiritu batay sa kagustuhan niya. Naalala ni Kang Hayan na parang may karanasan siya sa mga dating apps. Sinabi ni Emilia na mabilis lang ito, at nagsimula na ang ritual para tawagin ang mga espiritu. Naramdaman ni Kang Hayan ang daloy ng enerhiya sa hangin at nakakita ng mga espiritong parang maliliit na alitaptap mula sa malayo. Inisip niya ang espiritong gusto niya, at tanging kagustuhan niya ay ang espiritong makukuha niya ay hindi mapili sa pagkain. Biglang may lumapit sa kanya na isang espiritong kulay orange. Umikot ito kay Kang Hayan at bumaba sa lupa, at sabik si Emilia na makita kung ano ang magiging anyo nito. Alam niya mula sa laki ng spiritual energy at kintab nito na isa itong mataas na uri ng espiritu, pero hindi natuwa si White Rice. Nakatitig si Kang Hayan sa mataas na espiritu sa paghanga habang nagbabago ito mula sa purong enerhiya patungo sa isang nilalang. Naging cute na maliit na hamster ang orange na espiritu, at medyo nadismaya si Kang Hayan sa laki nito. Samantala, nahumaling ang hamster sa gwapong mukha ni Kang Hayan at nag-blush ito habang iniisip na siya ang magiging master niya mula ngayon. Itinagol ng hamster ang mukha nito sa hiya at hamukay sa lupa, na ikinagulat ni Kang Hayan. Sinubukan ng espiritu na tumakas, ngunit paglabas niya sa kabilang panig, nandoon na si White Rice upang harangin siya, at hindi siya natuwa dito. Mukhang dapat siyang magsaya na hindi ito ang makulay na kabayo. Tiningnan ni Emilia ang takot na espiritong hamster at sinabi kay Kang Hayan na mukhang bihira ito dahil kaya nitong gumamit ng dalawang elemento. Naging interesado si Kang Hayan tungkol sa dalawang elemento, at habang sinisimula ni Emilia ang paliwanag, natuklasan niyang si Kang Hayan lang ang makakapagsabi ng tungkol sa isa pang elemento bukod sa Earth. Ginamit ng hamster ang kanyang kapangyarihan. Huminga ito ng apoy patungo kay White Rice sa desperasyon, pero agad siyang tinakpan nito gamit ang kanyang paa. Sinabi ni Emilia na kahit na kaya ng espiritu na gumamit ng dalawang elemento, masyado pa itong bata para gamitin ang dalawa ng sabay. Samantala, tiningnan ni White Rice ang natulalang hamster at natuwa siya na hindi ito isang mas malaki at mas cute na espiritu kaysa sa kanya. Dinala ni Emilia si Kang Hayan sa espiritong hamster at sinabi niyang bigyan ito ng pangalan upang masil ang kontrata. Naisip ni Kang Hayan kung ano ang dapat itawag dito at naisip niyang baka masyadong ratatouille. Sa huli, kinuha niya ang orange na hamster at pinangalanan itong Toray, at ang apelyido ay Ham. Kalaunan, inilatag ni Kang Hayan si Tori upang matulog ng mapayapa, at sinabi ni Emilia na hindi niya inasahan ang ganitong espiritu na lalabas, at minsan pa ay nalagpasan ni Kang Hayan ang kanyang mga inaasahan. Sinabihan niya si Kang Hayan na sana ay makagawa siya ng magandang koneksyon kay Tori at sinasabi niyang kailangan na niyang bumalik sa kanyang pagbabantay. Biglang hinawakan ni Kang Hayan ang kanyang kamay at sinabing maghintay, tapat na sinasabi na hindi niya kayang hayaan siyang umalis nang hindi man lang kumakain. Agad siyang naghanda ng salad sandwich para sa kanya dahil nakahanda na ang lahat ng sangkap sakaling dumating si Emilia nang hindi pa nag-aalmusal. Tinitingnan niya ang sandwich sa kanyang kamay at tinanong si Kang Hayan kung tinatawag ba siyang kakaiba ng mga tao, pero hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa kabila nito, talagang hindi nag-almusal si Emilia at iniisip niyang walang masama kung kakain siya ng isang sandwich. Medyo nagtataka siya tungkol sa sandwich, at sinabi ni Kang Hayan na isa itong simpleng pagkain na nakakabusog kaya maraming tao ang kumakain nito sa almusal. Nagsimula siyang magmuni-muni kung paano niya madalas kainin ang salad sandwich noong bata pa siya, at biglang dumating si White Rice na humihingi ng bahagi niya. Sa kabilang banda, ito ang unang beses ni Emilia na makakita ng ganito, pero nagtitiwala siya na masarap ito dahil si Kang Hayan ang gumawa. Kumagat siya at agad niyang naramdaman ang sarap. Ang tinapay ay mas malambot kaysa sa inaasahan niya at natutunaw ito sa kanyang bibig matapos ang ilang nguya lamang. Inilarawan niya kung gaano niya kagusto ang pagkain, ngunit sobrang generic ng kanyang paglalarawan, tulad ng, ang sarsa ay matamis at maasim, ang mga gulay ay malutong, maalat ang asin, at ang tubig ay basa. Gets mo na ang ibig sabihin. Nagsimula ng kainin ni Emilia ang sandwich ng may kasiyahan,
Nagtataka kung kailan umabot sa ganito ang kakayahan ng mga tao sa pagluluto. Gayunpaman, iniisip niyang baka may iba pang dahilan. Sinabi ni Kang Hayen na natutuwa siyang nagustuhan ito ni Emilia. At iniisip ni Emilia na baka galing siya sa espesyal na lugar kung saan karaniwan ang ganitong pagkain. Ngumiti siya kay Kang Hayen at sinabi niyang parang siya ay isang misteryosong chef, pero hindi naiintindihan ni Kang Hayen ang sinabi niya. Sa kabila nito, humingi si Emilia ng isa pang sandwich dahil talagang masarap ito, at masiglang sinabi ni Kang Hayen na maaari siyang kumuha pa at kaya pa niyang mag-impake ng iba para makain niya mamaya. Masaya silang nag-almusal sa kagubatan, at natapos ang kabanatang ito ng walang bitin. Iyon lang para sa video na ito.